na.
The sound check. The sound check. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Sino na sila? Amen. Tayo ay magsisimula ngayong gabi sa ating 180 Jam Concert at Drama. At napakiusap ko po ay huwag po tayong magulo, lalo sa mga kabataan. Pwede po tayong sumabay sa awitin kung alam natin, meron po tayong lyrics dyan. At enjoy po natin ang mga awitin at ang drama na aming pong ihahandog sa inyo ngayong pong gabing ito. Sino handa na ngayong gabi? Amen! So mapapakinggan po ninyo ang mga awitin. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin, hindi tayo ng tulong sa ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga banal, salamat po ngayong pong gabi sa aming pong pagkakataon na magkaroon ng 180 Jam Concert and Drama dito sa San Lorenzo Luis Elementary School. Bless mo, Panginoon, ang mga nagbigay pahintulot mula sa principal, mga teachers, Panginoon, Lord God, maging mga kapatiran na naging daan para magkaroon ng concert dito. At samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, pagpalain niyo po bawat isa sa mga awitin, Panginoon. Minsan pa ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Gabi. At mga kapatid po kayo ng awitin, ang gabi, bibigyan ko ng pagkakataon sa mga kapatiran na mag-aalod ng awitin. Sa mapagpalang hindi sa bawat isa, welcome sa ating 180 Jam! Tunay na naman ang imposible sa Diyos, tingnan niyo ang dami natin ngayon. Sana po magtagdag pa po ang Panginoon sa next 180 Jam. Kaya pakinggan niyo po ang misay na aming umitin, Nothing is Impossible. This is who gives me strength.
Hindi na natin alam kung saan tayo lalapit, hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. Kaibigan, subukan mo ang ating Panginoon Jesus. At pakinggan niyo nga po ang mensahe ng aming awitin, may pamagat na Jesus. Nag-iisa at nalulubay dahil sa hirap mong pinanaglan. Kung kailan mo nagdaramay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Maraming makasanin, pag yung dumarating, hapong-hapos sa hirap para na sa katitin. Minsan may nasasala, may pusakan sa balat nila kahit anong gawin mo sa'yo. Ito ay hamon ng buhay, di ka ng katataga. Di ka nag-iisa, kaibigan, meron pang paraan. Di kayo masang magtiwala, merong nakalaan. Hindi pagsolo ang sagot ko pag kahit na mali. Handa ka niyang hamuin kahit bakit kay sarili. Sa bawat buhay, hirap ka laging iniinda. Kami ni sumasaklolo at laging nakahanda. Iyong tulog ay may tugon dahil may tamang panahon. Binibigay niya ang sagot, lagi siya merong aksyon. Siya'y napahinto, di dumayo para nasa wala. Nagliligtas, nagtutupos, kaya ang plano nakagawa. Siya ang iyong kailangan sa tiyan. Kaibigan mo, siya ang araw mo lagi. Ang karamay mong suwi, siya'y si Jesus sa bawat sandali. Anong mga sa buhay na naitihado diya. Ika'y kalmado sa Diyos, ay sigurado ang mumulahin mo ang iwala hanggang di ka mapapahamak. Ito'y tamang daan sa bawat sinulang ito kahahantungan. Ito'y pangako niya sa akin, di ka bumasa na kahit sino o ano dahil nag-iisa siya. Nagliligtas, nagpapatawad at naghihimala. Kung ang buhay mo ngayon ay puno na sakit, liwanag niya ang ilinaw sa buhay mong madilim. Siya ang lilim na tatanglaw sa bawat lahat mo. Tiyak pag sa amin ay lubos siya ang sandigan mo. Ang pangako niya'y ama sa ating nagpapalakas sa panahon. Merong bakit na nakain ng malakas. Salamat po Panginoon, ako'y di na iba. At sa awitin ko ito na siya ang iniamba. Siya ang iyong kailangan sa tiyan. Kaibigan mo, siya ang araw mo lagi. Ang karamay mong suwi, siya'y si Jesus sa bawat sandali. Maraming isa sa inyo mo na siya ay alalahat. Dahil sa bigat at sobrang dami ng iyong pasanin. Kung maalala meron ka Diyos sa iyong tabi. Sa pagtulog at pag-isip ay nasa iyong tabi. Di ka inabayaan sa mga araw ng iyong pagsubok. Laging nakaagapay kung ikaw ay sinusubok. Natadana na akala di maubusan na nakaplano. Kaya minsan nagtatanong, mamamahal mo ba ako? Hindi matik na kasagot kung nais mong tapusin. Gulong-gulo ang isip dahil sa mga sulit. Di mo na mag-isip kung sinong dapat mo nalapitan. Hanggang tangi pagsubok na lang ang iyong naisipan. Ay bigla sa iyong likod, di na ba magpupulos?
mapagpalang gabi sa bawat isa. Hindi po imposible na nandito tayong lahat. Hindi po nagkataon lang na nandiyan lang tayo sa labas tapos pupunta lang tayo dito. Pero dahil kasi gusto ng Diyos, gusto ng ating Ama Spiritual na tayo maligtas. Kaya, pakinggan niyo po ang aming awitin, lumapit kay Jesus. Ikaw ay nagbago sa buhay mo na ko. Marami kang
concentration. Pakisarado po ang bibig. Pakibukas po ang mata at ang tenga. Yun lang po ang kailangan namin po. Di ba po? Tama? Nakaparang po sa inyo itong tula ko. Sino po ba dito napapagod? Taas ang kamay. Wala ko na pag marami school works, di ba? Madami po dyan, makinig po muna sa akin. Kamusta ka na? Okay ka lang ba talaga? Yan naman palagi ang sagot mo eh, di ba? Pero ano ba talaga ang totoo? Pag mag-isa ka na lang sa kwarto, pag wala ng ibang tao at kaibigan mo, pag wala ng ibang natitira kundi ikaw at ang sarili mo, pag hindi mo na kailangan magsuot ng maskara o magtago, kumusta ka na? Okay ka lang ba talaga? Yung sarili mo ba? Kilala mo pa ba? Diba, ginagawa mo naman ang lahat ng bagay buong araw para lang sumaya? Pero pag uwi mo naman ng bahay, araw-araw, hinahanap mo pa rin ang saya. Nakakasawa na. At parang may kulang. Parang may butas sa puso ko na hindi ko matakpan. Matagal ko na itong nararamdaman. Tinatago ko lang. Pero, pagod na akong magkunwari. Ito yung totoong ako. Matagal nang hindi okay, malungkot, pagod, luhaan, sugatan, talunan. Yan ang totoong ako. Hanggang sa may sumagot ng sulat ko. Nagulat ako. Anak, alam kong pagod ka na. Alam kong pagod ka ng pagod ka na. Alam kong pagod ka na mapunwari. Alam kong pagod ka na matulog at umising para lang may patunayan na naman sa ibang tao. Alam kong nasasaktan ka na kasi sa dami ng taong minamahal mo, ginagamit ka, iniiwan ka, tao ka pero binabasura ka. Alam ko na panghihinaan ka na dahil sa dami ng taong hinuhusgahan ka kahit na tama na. Hanggang sa narinig ko, sabi mo, tama na, pagod ka na, ayaw mo na. Kaya mas nakinig ka sa kanya. Ginawa ang isang matalim na bagay, gusto mo na wakasan ang buhay na para bang hindi mo ako nasasaktan. Pero bilang tatay, naiintindi ka naman kita. Pero sana alam mo rin, kung paano ako nabukaw at halos walang masuot mo. Para lang mabusog at may magandang damit kang ngayon. Kung paano ka kalimunin, kausapin, humingi ng tawag mo ko na meron kang hiling. Pero pag ako naman ang tumatawag sa'yo, hindi mo na ako pinapansin. Sana alam mo rin, paano ka pinakdi, pinaydor, pinura, ng mga taong tinuring kong mahal. Paano ako pinahirapan, pinagkaisaan sa sarili kong lupa ng matagal, na halos patanggal na ang kaluluwa ko sa sakit, pinalo ng paulit-ulit, tapos pinako hanggang sa namatay na nakasabi. Noong mga oras na yun, gusto ko nang bumitaw. Pero nang tumingin ako sa paligid, naalala ko yung pag-ibig, nung nakita ko ikaw. Sabi ko, handa ako pamatay para sa'yo. Ngayon, sigil mo naman ay ako. Maging ilaw ka sa napakadilim ng mundo. Ikwento mo ang mga sinabi ko. Ipasa mo itong sulat ko. Huwag ka na matakot. Kung magiging takot ka lang, paano naman yung mga tao? Paano naman yung mga tao? Sagad na gusto nang tapusin ang buhay nila. Wala nang
tulad nung una mo akong nakilala. Kailangan ka nila. Lalo na ngayon, pansamantala akong mawawala. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Pangako, saan ako pupunta, sasama ko kayo. Buhay ng pagkatotoo sa harapan kung paano po kinilos, binago, pinanagpo na ating Panginoon sa ating pong kalagayan. At ang isang kabataan po noon na nais ko lang po ko, dumating sa punto na aking buhay kaibigan, kapatid sa Panginoon na ang aking tatay, siya po ay laging naglalasing. Sa pinaglalasing po ay laging sa aking tatay, gabi-gabi ka lang ng nanay. Pero paparang kung kami na aking nanay, kung kami pinapakapatid, ay lagi sa kayong tabi. At minsan din kaibigan, ay ako din po yung barkada. Nagplasyahan ang ilang barkada ng pagmumura, pangupit sa lahat, panonood ng mga sapanood ng pornography, kung tawagin nila. Sa lahat, ako din po nagtanim ng samaw sa aking tasa, kami iniwanan. Kami pito mga kapatid. At hindi po ay napilit ako magtrabaho sa ibang bansa. Sa pag-ibansa, ngayon kaibigan, kapatid, sa puso pa noon ay nadala ko yung samaw sa aking tatay. Sa lahat, yung mga kasalanan yun, pagmumuraan, pamanood ng masapanood ng pornography, nadala ko po yun. Ngunit one time kaibigan, kapatid sa Panginoon na meron nag-invite sa akin sa isang Bible study, sabi sa akin, kung tayo Bible study, sabi ko, busy ako, wala akong time dyan. Ngunit sa patuloy niyang pagpapalap sa akin upang matuto sa salita ng Diyos, ako po yung nagbigay ng oras at tutulong ko itong kaibigan, kapatid, na sa salita ng Diyos na kung doon marunong magpatawad ng kasalanan ng aking tatay ay pagdating po sa langit, hindi ko patuwarin. Kapatid, kaibigan, ako po ay pinalaya sa Saudi Arabia, na kung saan may pituwa sa salita ng Diyos doon, na kung saan mangaral ka, magdala ng Bible, magbigay ng proyekto sa bata po doon, huliin ka, puputuloy yung madaliring, ikukulong ka, at sa lahat, meron po kasamang laki ko na 40 times. Ibigang kapatid doon po nakilala, pinalaya na sa masamang panunod, masamang kasalanan ko. At ngayon po kaibigan kapatid, ako isang asawa, na para sa katuloy ko, ang hamon ko kapatid sa inyo ngayong gabi ay kung ako ay napuntang sa ng Diyos sa Saudi Arabia, ikaw pa kaya, payagan mo, paitulutan mo ang Diyos na ang bumili sa iyo at pagdagin sa iyong buhay. Yun lang po, maraming salamat. Magandang gabi sa bawat isa, lalo sa mga kabataan na narito at gayon din sa mga magulang. Nais ko pong ipagpatotoo ang ginawa ng ating pong Panginoon sa aking pong buhay. Sino yung 10 years old dito? Pakitasan ko naman yung 10 years old. Yan. Yan. Bakit ko po nabanggit yan? Ito po, ikwento ko po sa inyo kung ano ang ginawa ng ating pong Panginoon. Hindi po religion ang dahilan kung bakit si Brother Jalvin ay nagsisimba. Actually, kaibigan, ako po isang produkto ng isang pamilyang masak. Ang aking anak ina po ay nagkahiwalay hanggang namatay po ang aking po daddy. Yan, mga kids, makinig muna, no? Okay lang? Okay lang? Kids? Okay lang? Namatay po ang aking po daddy at yun po ang dahilan ng aking po pagbagsak sa aking buhay. Ako po ay isang kabataan na naghahanap po ng pamilya. Yan, ang aking hinahanap. Na kung saan, salamat na lang din po sa ating pong Panginoon dahil nung namatay po ang aking pong daddy, ginupo po ako ng aking pong tiyahin at tiyuhin. At hindi ko po namanayan kaibigan na dahil sa paghahanap ng isang pamilya ay ako po ay napabarkada. Kung alam niyo po yung mga batang solvent, ako po ay naging katulad nila. Ako yung batang rugby, natuto ko mag-inom, natuto ko mag-yosi, natuto po mag-rugby. Yan po ang aking pong buhay nung wala pa po sa ating Panginoon. Dahil po sa depresyon, dahil po sa kakulangan, naghahanap ng kalinga, ako para lang din matustos sa aking bisyo. Ako po'y natuto magnakaw. Yan, malimit, ginagawa ng mga kabataan niya. Ako, hindi po simpleng pagnanakaw po yung ginagawa ko noon. Alahas, limpak-limpak na pera yung kinukuha ko, libo-libo yung kinukuha ko sa bag ng aking nanay-nanayan.
yung tiyahin ko. At yun po ang aking pong ginagawa. At alam mo, mahal kong mga kapatid, ako po'y nagkaroon ng sobrang kahihiyan sa aking sarili na bakit ko ginawa ang bagay na yun? Dahil sabi ko, bakit ko ginawa ang bagay na yun? Dahil lang sa bisyo. At yun po nagpasimula, kaibigan, ang dahilan kung bakit po ang isang bata na 10 years old ay nagtangka po magpakamatay. Ako po'y suicide victim. Noong unang beses ay kumuha po ng plate at inestas dito sa aking pulso. Noong pangalawang beses, mga kids, huwag niyong gagayahin ito ha. Ito yung aking testimony. Noong pangalawang beses ay kumuha ko ng lubid at tinalay po ito sa mataas na parte ng aming pong bahay. Second floor po yung bahay po namin. Salamat na natin sa ating pong Panginoon dahil hindi naganap. Dahil kung sakasakali man na nangyari yan, siya tumpak na nasa impyerno po ako dahil yan po ang sinasabi po ng Biblia. Pero nung pangatlo at panghuling beses na aking pagtatangka na magpakamatay, kumuha po ng lason at nilagyan ko po ito ng baso, nilagyan ko po ito ng lason. Alam ko po yung lason yun dahil ako mismo nag-i-spray sa amin ng orchids, kaya nakakamatay yun. At alam mo, mga kapatid, nung nasa aking mga labi noon, 10 taon pa lamang po ako, nagtatanong na ako sa ating kong Panginoon na bakit ganito ang buhay ko? Ako'y depressed, ako'y punong-puno ng problema. At doon nagpasimula, kaibigan, na umiyak ako sa Panginoon na hindi ko alam na yung aking pawis ay buo-buo, yung aking luha ay talagang hindi ko masabi kung paano i-explain sa inyo. At nangusap lang ang ating kong para sa akin, masabi ko na huwag mong gagawin yan. At kinabukasan, mga kapatid, ay nakita ko po yung aking pong barkada, kababata na kaibigan to. Sabi ko, bakit ganun? Ang say-say naman nila. Bakit yung pamilya niya na hindi naman sila ganun kayaman, actually mas maayos pa nga po yung buhay ko, nakakasuot pa nga ako ng bagong sapatos, bagong pantalon, bagong short, pero sila hindi ganun kayaman. Pero bakit ganun? Ang saya-saya nila. At yun ang dahilan kung bakit ako nakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya yung mga anak niyo po, yung mga magulang na narito, yung mga anak niyo pong yan, kapag yan nakababad sa salita ng ating pong maniwala kayo sa hindi, oo hindi, kaibigan, dinadala lang ng ating pong Panginoon sa maayos na kalalagayan. Ako nga po, 10 years old, dinala na ng ating pong Panginoon sa maayos na kalalagayan. Pero kaibigan, sinasabi ko sa inyo, hindi po religion ito. Ito po yung pakikipag-relasyon sa ating pong maging seryoso ka lang sa bagay ito dahil ewan ko kung anong pwedeng maganap sa ating pong. Salamat po at magandang gabi po sa bawat. What name could contain such glory? In the cool breezes of Eden, rocked from the infant earth, one arose, the voice of his creator speaking his identity to life. Adam, man. His heaven waited short with bread. The creator spoke yet another, Eve, mother of all the living. So it was with Abraham, named in the promise as the father of nations. Peter, the rock upon which the church would stand. The name called to life the destiny within. The name set the stage for all that was to come. And unto us a child was born. And what name could contain his glory? For he was mighty God, the universe
disorder into calm, and failure into beauty. He is a voice for the voiceless. He is dignity for the stateless soul. It is he who raised up a lowly shepherd to become a king. He who took the fishermen of Galilee and made them leaders of history. It is the counselor who redeems our lost years, breaking chains that have kept dreams imprisoned and joy confined. The name reaches across eternity, explained by the splendors of galaxies, sung by the passions of angels, roared in heaven's fervor, exalted in creation's unfettered rejoicing. What name could contain him? What title? What soul now? This is our wonderful counselor. This is our mighty God. This is our everlasting Father, our Prince of Peace. What name could contain Emmanuel, God with us, Yahweh, the great I am. What name? Magandang gabi sa bawat isa. Sa gitna ng mga ilaw at saya ng Pasko, alam mo ba kung ano ang tunay na diwa nito? Ngayong gabi, ating matutunghayan ang isang kwento. Isang pagsasadula na may pamagat na ang tunay na regalo. Isang paalaala ng pagmamahal at pag-asa ng hatid ng Pasko. Panoorin natin ang aming pagtatanghal ngayong gabi. Uy, Mi! Parang busy-busy ka yata dyan ah. Anak, ganda mo ngayon syempre, alam mo na, malapit na Pasko, kailangan balot-balot na ako, marami akong naman. Pero ikaw na, kamusta ka naman? Di ba, malapit na Pasko, excited ka na ba? Di ko nga po alam eh. Gusto ko lang naman po mahanap yung best gift sa sarili ko ngayong Pasko. Kaso, hindi ko po alam kung saan ko hahanapin. Alam mo anak, minsan, hindi sa material na bagay nakikita ang pinaka-best gift. Try mo sa iba. Uy, guys! Kamusta ka parang mas gumaganda ka yata ah? Okay naman, ikaw ba? Gusto ka? Para mas gumaganda ka rin. Uy, ano ka ba? Ako lang to. Ay, oo nga pala. Galing mo lang sa abroad ah. Baka may pasalubong ka naman kahit chocolate Meron! na. Ikaw ba itong chocolate? Sige nga. Important. Galing mo bansa. Choco-choco? Important pala yan. Sa bagay, mukhang masarap naman. Kaso, kapag kinain ko, magugutom lang ako. Parang hirap ang pagkatagalan yan. Hindi pagkain, gadget ang sagot. Tignan mo itong gagawin makabas ng tablet na may AI curvy sa social media. Sa trabaho. Wow! Brand yata yan. Nakakabili mo lang yan. Mukhang maganda, pero pag nakuha mo, magsawa ako na agad. Arte mo naman, Tria. Ano pa bang hinahanap mo? Uy! Si Ria! 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 Uy, mukhang masaya yung ginagawa nyo ah. Talaga, oh. Sige, shot ka muna. Wow, try mo na. Ano ba yan? Ang pait naman pala yan. Hina mo naman, Ria. Kanina pa nga kami dito. Ikaw shot lang. Ganyan ka na agad. Ay, ayoko na. Parang sa kapagod na ako. Uwi na ako.
Kaya pala hindi ka masaya. Ria, ito nga pala, flowers for you. Ria, balik ako. Ngayon Pasko, naghahanap ko ng best gift para sa iyo Baka sa akin mo na mahanap ng hinahanap mo. Wow, ang sweet mo naman, Jay. Thank you sa flowers mo. Sana nga ikaw na yung best gift sa sarili ko ngayong Pasko. Ay, Jay, ano ka ba? Hindi ko na umuwi. So, paano? Bukas na lang? Ay, bukas ulit. Mag-ingat ka sa bagoy mo. Uy, Ana, nandiyan ka na pala. Ito, bulaklak para sa'yo. Kanina pa ako nag-chat sa'yo eh. Sana sagutin mo na ako, matagal na ako nag-email sa'yo. Ay, ano ba yung flowers ko? Jay, ano yan? Sino yan? Ria, Pinunod ko na yung flowers ko, binigay mo na sa kanya. magpapaliwanag mo, Ria. Magpapaliwanag! Mali mga nakita mo, Ria. Kita ko na! Naglalagay kayo! Tama na kayo! Sinungaling ka naman! Oh, Ria, okay ka lang ba? Parang ang bigat ng problema mo ngayon ah. Ay, nakakalit, Grace. Gusto ko lang naman mahanap yung best with sarili ko ngayong Pasko eh. Hanap ko sa pagkain, sa pera, sa kaibigan, sa relasyon. Kaso, wala eh. Hindi ko pa rin mahanap. Alam mo kasi, Ria, minsan, hindi natin yung tinakasihan ng isang tao sa maling lugar. Pero, alam mo ba kung ano ang tunay na regalo ngayong Pasko? Ano ba yung Ate Grace? Sige sa dahilan ng dami ngayong Pasko. Ang kanyang pag-ibig ay kaligtasan ay hindi lumas at hindi nakikita ng pangitanan. Pero, kung gusto mo pang makilala ng mga katigisan, pwede ka naman i-invite. Sige po, Ate Grace. Mga kapatid, tandaan natin na ang tunay na regalo ay hindi sa mga bagay na signifikan o kahit ano pa man. Ang tunay na regalo ay sa pag-ibig at pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya ngayong gabi tayo makatulungan. Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig mo. Hinanap ko pa ang kasiyahan sa maraming bagay maging sa iyo lang po natin. Uy, Nit! Kamusta ka? Oh, ano nangyari sa mga naksaya-saya ka yata ngayon? Ano meron? Alam mo ba, nahanap ko na yung best gift sa sarili ko ngayong Pasko. Talaga. Eh, ano naman? Alam mo ba kung sino? Sino? Si Jesus! Gusto ko nga share sa mga friends ko eh. Na, yan ang pinakamaganda. Regalo ng pinili mo sa mga kaibigan ko. Papatuloy mo yan na. So, mapagpalang gabi sa bawat isa.
Salamat po sa Panginoon dahil nandito po tayo, marami po tayo. Salamat po dahil sa pag-unlak niyo po sa aming concert. Kaya po, pakinggan niyo po ang aming aking awitin na isa si Sige Maligtas. Manalangin ngayong gabi, Amang Banal, maraming pong salamat ngayong gabi o Diyos sa aming pong 180 Jam Concert dito sa San Lorenzo Luis Elementary School. Samahan niyo po kayo ng mga salita ngayong gabi, mangusap ka, magbukas ka ng mga pusong isipan, maunawaan po namin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan at ito po ay aming po apply sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga natin si Jesus. Amen. Kaya ngayon pong gabi na isa pong pangalan sa paksang tunay na diwa ng Pasko. Number 1, unang-una, ang tunay na diwa ng Pasko, ito ay pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Sa lahat, kasama ka. Marahil ikaw, iniisip mo, wala naman siguro nagmamahal sa akin. Wala naman siguro mga tao na concern sa akin. Pero alam niyo po, ang sabi po ng Bible, for God so loved the world. Lahat po ng tao, mahal ng Diyos. Ano man ang iyong kalalagayan? Ano man ang iyong itsura? Diba? Ano man ang iyong status sa buhay? Ikaw ang ay bata, matanda, may ngipin o wala. Sino yung may ngipin pa? Tayo po ay mahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat maunawaan po natin ito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi po sa Bible, Romans chapter 5, verse 8, na bagaman tayo'y makasalanan, ipinadama ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Sipin niyo po yun, bagaman tayo makasalanan, wala pong tao na pinili ang Diyos, mas pinipili pa natin sarili nating kagustuhan, mas pinipili natin ang mga bagay ng sanlibutan, pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. Hindi niya tinignan ang iyong kalalagayan, hindi niya tinignan kung sino ka. Kaya ngayon pong Kapaskuhan, huwag po tayo malulungkot. Yung iba, nalulungkot sila dahil Pasko na naman, wala pang dinan. Hindi wala pang dinan. Mga bata pa, mag-aaral muna kayo. Diba? Pero alam niyo po, hindi po yan. Ang tunay na diwa ng Pasko, isipin mo, mahal ka ni Jesus. Binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at sa akin. Sabi po sa 1 John chapter 4, 9 to 10, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Sapagkat mga minamahal, pangalawang puntos, ang isa pang tunay na diwa ng Pasko ay ang kaligtasan. Sabi po sa Bible, Romans chapter 3, verse 10 and 23, wala pong matuwid, lahat ay nagkasala sa harapan ng ating pong Panginoon. Aminin man natin o hindi, lahat po tayo ay nagkaroon ng kasalanan sa harapan ng ating pong Panginoon. Kahit pa itanggi mo na ikaw ay walang kasalanan, lahat po tayo nagkasala. Kaya ang isa po sa mensahe ng Pasko ay kaligtasan para sa lahat. Anong sabi po doon sa John chapter 3 verse 16? Binigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Bakit po sinabi yung huwag mapahamak? Dahil lahat po tayo ay karapat-dapat parusahan dahil sa ating kasalanan.
Sabi po sa Bible, Hebrews chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos po nun ay paghuhukom. Pag ikaw'y namatay na, wala ka ng chance na magsisi. Ang pagsisisi ay dito po sa lupa habang ikaw ay buhay pa. Nabaguhin mo ang iyong mga kasalanan, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, at sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Kailangan po natin ang kaligtasan. At yan po ang tunay na regalo ng Kapaskuhan. Hindi po yung mga regalo ng mga material. Hindi po ang pera. Hindi po ang relasyon. Hindi po ang kasiyahan, ang party. Kaya kaibigan, huwag kang malungkot kung wala kang bagong damit, kung wala kang bagong sapatos. Ang pinakamahalagang regalo ngayong Pasko ay ang kaligtasan. Ang tanong, natanggap mo na ba ang tunay na regalo ng Pasko? Sigurado ka ba na kapag ikaw, kung kunin ng Diyos ang buhay mo, huwag ka man sana ngayon. Kung kunin ng Diyos ang buhay mo, sigurado ka ba na ikaw ay sa langit mapupunta? Napakalagang katanungan po niyan, minamahal. Kung bakit po natin ipinapangaral ang salita ng Diyos? Dahil pwede mong masiguro ang kaligtasan, pwede mong masiguro ang langit, mga minamahal. Ang sabi po sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan mo lang gawin, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at sumampalataya ka sa ating Panginoong Yesus, matatanggap mo ang tunay na regalo ng Kapaskuhan. Hindi po religion ang magliligtas sa tao. Wala pong religion na makapagliligtas sa tao. Hindi rin ikaw, hindi rin po good works ang makapagliligtas sa tao. Ang makapagliligtas lamang sa tao, walang iba kundi si Jesus. Sabi ko sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Pag sinabi kong except, wala na pong ibang daan, kundi si Jesus lamang, kaibigan. Kailangan matanggap mo ang kaligtasan ngayong gabi ito. Huwag po tayo ma-divert sa araw ng Kapaskuhan na abala po tayo sa party, abala po tayo sa mga regalo, mga bisyo, mga material na bagay, pero hindi mo pala natanggap ang tunay na regalo. Kaibigan, mahalaga po ngayong gabi. Pangatlo at panguli, at dito ko na po tatapusin bago po ang ilang awitin. Pangatlo at panguli, si Jesus, ang tunay na diwa ng Pasko. Isipin niyo po, Pasko, birthday ni Jesus. Pero nakakalungkot, bakit tayo nagdidiwang, nagpa-party, nagiinuman, nagbibigayan ng regalo, pero tayo, wala tayong regalo dun sa may birthday. Naisip niyo po ba yun? Tama po ba? Pag ikaw ba, maghahanda ka, birthday mo, papupuntahin mo yung mga kaibigan mo, tara, birthday ko, maghahanda ko. Tapos pagdating ng mga kaibigan mo, sila nagbigayan ng regalo. Para sa'yo, walang regalo. Ano ba nararamdaman mo? Malulungkot ka, di ba? Amen ba? Tama po ba? Ngayon, sineselebrate po natin sa December ang birthday ni Jesus. Pero ang tanong, meron bang regalo kay Jesus? Alam niyo po, pinakamagandang regalo mo kay Jesus, ang iyong buhay. Ihanapin mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay. Magbagong buhay ka na, kaibigan, kapatid. Dahil hindi natin alam kailan babalik si Jesus. Si Jesus nangako, muli siyang babalik. Kukunin niya yung mga totoong sumampalataya sa Kanya. At yung mga hindi ay maiiwan. Kaya ngayon pong gabing ito, tanggapin mo si Jesus. Panguling talata na lamang, Revelations chapter 3, verse 20. Ang sabi po dito sa Revelations chapter 3 verse 20, ako ay kumakatok sa pintuan. Ang sino mang magpapasok, magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Isipin niyo yun, sinabi po ni Jesus, kumakatok siya. Pag pinabuksan mo, papasok sa kanya. Kaya si Jesus naghihintay na pumasok sa ating puso. Alam niyo ba, yung araw ng si Jesus ay pinanganak?
Kumakatok si Maria at si Jose. Kaso walang nagbukas ng pinto. Puno ang mga bahay tuluyan. Kaisa-isang nagbukas yung sabsaban. Ano po yung sabsaban? Mga nakatira doon, mga hayop, kabayo, tupa, mga mabaho. Isipin nyo, parang mababa tingnan, pero yun yung nagbukas para sa Panginoong Jesus. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ngayong gabi sa ating pong pagtatapos, araw ng Kapaskuhan, tunay na diwa ng Pasko, si Jesus kumakapok sa pintuan ng iyong puso. Ang tanong, katulad noong unang panahon, hindi bukas ng pinto. Katulad mo rin ba? Hindi. Jesus. Kaya ngayong gabi, hindi ko na po papakabayan ka. Gusto ni Jesus pumasok sa iyong puso para matanggap mo ang regalo ng kaligtasan. Ipapanalangin ko po kayo, lalo na po sa mga first-timer, hindi pa po nakakatanggap sa Panginoong Jesus. Pwede po ba makita ang isang kamay yung hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Jesus? Taas po ang isang kamay, sige po, pwede po ba? Yung mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesus, hindi pa kayo nakakapag-pray. Sa dalawa, sige po, taas po ng kamay. Sa dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, yung iba, hindi ko alam kung naiintindihan ko yung naiintindihan nyo yung tanong ko. Pero, ngayon pong gabi, mananalangin po tayo sa Panginoon. Dito rin po kami nagsimula. Napakinggan niyo po yung testimony ni Brother Jalvin, 3 beses siya nagpakamatay, dating nagra-rugby. Pero salamat sa Panginoon Jesus, binago siya ng Panginoon. Ngayon, di na siya nagbibisyo, di na siya nagra-rugby. At pinalaya ng Panginoon sa suicidal tendency, nagpapatotoo. Marami pa po mga patotoo, mga kaibigan, dating drug addict, dating babaero, lasinggero, sugarol, at kung ano-ano pa. Binago ng Diyos dahil pinapasok namin si Jesus sa aming buhay. Kaya ngayon kung gabi, walang mawawala kung susubukan mo si Jesus. Sinubukan mo na lahat, katulad dun sa drama. Diba? Relasyon, bisyo, material na bagay, pero wala yan. Pera, bakit may mayayaman nagpapakamatay? Kailangan mo si Jesus ngayong gabi. Kung handa na po tayo, mananalangin po tayo ngayong gabi. Marahil yung iba, hindi kayo sigurado, pwede kayong umulit manalangin sa Panginoong Jesus. Tanggapin natin siya sa ating puso bilang pinakadakilang regalo ng ngayong Kapaskuhan upang matanggap mo ang kaligtasan sa iyong buhay. Sino handa na ngayong gabi? Amen. So, tayo po'y mananalangin. Repeat after me. Lahat na po siguro tayo. Okay lang po ba? Sabay-sabay po tayo manalangin. Okay lang po ba? Okay. So, tayo po'y mananalangin. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Papasukin natin siya sa ating puso upang matanggap natin ang tunay na regalo ngayong Kapaskuhan, which is ang kaligtasan at ang ating Panginoon Jesus. Okay? Kung handa na po tayo, iubo po natin ang ating mga ulo at katahimikan po ang aming hinihingi. Ulitin po ninyo aming panalangin na babanggitin ngayon pong gabing ito. Panginoong Jesus, sige po, ulitin po natin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula noon hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita sa aking buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan, sa pagbabago ng buhay. Ito po ang aking panalangin, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung kayo po seryoso, ang sabi po sa John 1:12, sino mang tumanggap sa Kanya, yun po yung ginawa natin. Tinanggap natin si Jesus. Pinagkalooban ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya pahalagahan mo yan, ingatan mo yan sa iyong puso,
magpatuloy ka sa Panginoon, umiwas ka sa kasalanan, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka araw-araw, maghanap ka ng church na i-guide ka sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Yesus. Hindi po religion lang itinataas, hindi po yung kanilang leader, kundi si Jesus ang itinataas. At welcome po kayo sa aming church. Pero mamaya po, meron pa po ilang awitin kayong mapapakinggan. At kung gusto niyo po ng prayer request, aking karamdaman, kami po yung mananalangin po para sa inyo. At welcome po kayo sa aming pong gawain ng ating pong Panginoon. Makakapakinig pa po kayo ng ilang awitin. Sino pa gusto ng awitin? Amen. So, bibigyan ko po ang pagkakataon sa aking ilang kasama para maghandog ng awitin. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Amen. Sino po ito ang tumanggap sa Panginoong Hesus? Alam niyo ba ang tinanggap niyo ngayon ay ang pinakamagandang regalo sa inyong buhay. At bukod doon, may bonus pa. Kapag tinanggap ko si Jesus, may pagbabago ng buhay. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng awiting ito bagong umaga. Sabayan niyo kami!
tunay nga na may bagong pag-asa sa ating pong Panginoon. Natutulungan tayo ng Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kami po dati mga buhay wasak, magulo, walang patutunguhan, broken family, at kung ano-ano pa, puro bisyo, pero salamat, binago ng ating Panginoon. Napakinggan niyo po dahil sa kumagandog ng isang awitin, ito po ay may pamagat na katugunan dahil si Jesus lamang ang katugunan, tunay na katugunan sa ating pong mga buhay. Pakinggan niyo po ang mensahe ng awitin ito. Sa buhay ng kaoy dumarating, pangyayari na di mo akalain. Katulad ng ating napapansin, naganap sa paligid ang daig. Buksan mo ang puso at isipan, si Jesus lamang ang katugunan. Tawid siya ang iyong kayanan, tungkol sa'yo inaasahan. Tao'y di magkasundo-sundo, dahil ang mga ibang sarili nito. Hanggang kailan pa kaya magbabago? Hihintayin pa bang lumalayo? Buksan mo ang puso at isipan, si Jesus lamang ang katugunan. Tawid siya ang iyong kailangan, tungkol sa'yo inaasahan. Buksan mo ang puso at isipan, si Jesus lamang ang katugunan. Tawid siya ang iyong kailangan, tungkol sa'yo inaasahan. Buksan mo ang puso at isipan, si Jesus lamang ang katugunan. Tawid siya ang iyong kailangan, tungkol sa'yo inaasahan. Itanim sa'yo kalooban, ang Panginoon'y handa kang tulungan. Ang Panginoon'y handa kang tulungan. Ang Panginoon'y handa kang tulungan. Palakpakan natin si Jesus. Gusto niyo pa ba ng awitin? Ay, parang ayaw na yata ng iba eh. Gusto niyo pa ba ng awitin? So, isa na lang, ihahandog namin. Tapos, susunod na po muna yung iba. Tapos ay announcement. So, bibigyan ko po ang pagkakataon sa huling na awit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Sa pagpalang gabi,
Tunay nga, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya tayong baguhin ng Panginoon, kaya tayong paghimalaan ng ating Panginoon. Kaya umasa lang tayo ng tayo sa Panginoon. So, welcome po kayo sa aming pong gawain sa The Potter's House Christian Center. Diyan lamang po kami sa Medalahican, katabi ng Lucy. Meron pong bakery, sa taas po ng bakery, second floor. Doon po kami sa taas, second floor, The Potter's House Christian Center. At pag linggo, may gawain po tayo sa umaga, alas 10 ng umaga, alas 9 Sunday School, alas 10, may regular na gawain. Tapos kung wala kayong time sa umaga, sa gabi po, meron tayo alas 6 ng gabi hanggang alas 8. At kung wala kayong time sa linggo, talagang grabe, busy talaga kayo. Ay Miyerkules, meron po tayo alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Meron po kayo sa gawain ng Panginoon. Kung gusto nyo maging involved sa ganitong gawain, ay dumalo po kayo sa church at magpatuloy kayo. Siyempre, hindi naman agad-agad. Pag dumalo kayo, makakasali na agad kayo. Pwede po kayo makasali at magpatuloy muna kayo sa pagdalo at maglilingkod sa ating pong Panginoon. Kailangan po nila na mga kasama sa drama. Yung magaling daw, So, ano lang po kayo, maging involved lang at tutulungan tayo ng ating Panginoon. At welcome po kayo. Wala po pinipiling religion. Amen. Tinataas po natin ay si Jesus. At tanggapin po si Jesus sa iyong buhay. At bago po tayo magtapos sa ating 180 Jam, nais ko magpasalamat sa pamunuan ng San Lorenzo Ruiz Elementary School, sa principal na nagbigay pahintulot, nagpagamit ng mga gamit at projector, ilang gamit po dito para po makapagdaos tayo ng concert para sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung mayroong dyan, representative, pero pakiparating po ng aming pasasalamat mga teachers at mga kasama po dito. Maging sa barangay na nagbigay po ng approval para kami po ay makapag-concert po sa inyo. At maging sa bawat isa, nais ko po magpasalamat ng sa aming mga kasama. Hindi po ito mangyayari kung wala po ang bawat isa, walang partisipasyon ng bawat isa. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa, natapusin na po natin ang ating pong 180 Jam Concert. Sa susunod po, i-announce po natin kung kailan ulit. Hindi ko po masasabi yung date kasi siyempre hindi ko madaling mag-practice. So, abang-abang na lang po kayo sa mga susunod na 180 Jam. Tayo po yung magtapos na sa panalangin ngayon po gabing ito. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Ngayon po gabing ito. Manalangin sa ating pagtatapos. Lord, salamat na nairaos po namin ang matagumpay ang 180 Jam Concert Drama sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang mga pamunuan ng school na ito, ang Lord God, sa mga principal, mga teachers, Panginoon. Ang bawat isa na nakibahagi, ang bawat isa na dumalo, i-bless niyo po ang bawat isa, at ang aking dalangin, Lord God, natanggap ng bawat isa ang tunay na regalo ngayong Pasko. Walang iba kundi ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesus, ang tunay na katugunan, ang bibigay ng kapayapaan, kagalakan sa bawat isa, Lord God. Pagpalain niyo rin naman ang bawat isa ng isa aming pong pagtatapos at sa aming pong pagbalik sa church at pag-uwi ng bawat isa. Ingatan niyo po, ilayusan mong sa mula, Panginoon, maging mga ibahagi sa awit, sa Mother Church sa Bacoor. Pagpalain niyo rin naman ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O God, minsan pa sa ilangan lahat ng mapagyan sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Merong konting snack, so huwag mo na alas, ay distribute na lang nila. At pakiusap ko po, huwag po tayong magkakalat, para hindi po nakakahiya sa school, ay punin po natin yung mga basura, huwag po natin itapon kung saan-saan. Okay po ba? Wala magkakalat? Ayaw na, yung magkakalat, huwag bigyan. So, yun na lamang. At maya-maya po, Pilipit, mag-picture daw yung mga gusto. So, God bless. God bless. Bawang isa po palagi ng Panginoon.